Bago natin simulan ang video, nais ko pong ipahayag ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po, at sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Sumagot si Zuzia na ayon sa utos nito, halos tapos na ang paghahanda para sa highest heavenly festival ng Mongkalt. Tinanong ni Yulchen kung totoo bang natapos na ang recluse training ng young master at pinalaya na ito. Ngumiti si Zuzia at iniunat ang mga braso, sabay sabing wala na itong balakid, maaari na nila itong gawin kahit kailan. Ngunit may masamang balita, may hindi kanais-nais na insidente raw na nangyari kay Jason, nagdeklara raw itong siya na angkon ng Northern Yuan. Sabi ni Yulchen, panahon na nga siguro. Ngunit sagot ni Zuzia, masyado yata niyang tinanggap ng walang ingat. Hindi ganoon ka-simple ito. Natanggap niya ang Heavenly Dragon Plate. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ni Yulchen at sinipa ang sahig. Dagdag pa niya, may isang lalaking lumitaw, kilala sa palayaw na Mong. Bigla na lang itong nagpakita sa kampo ng mga Orit at iniligtas si Emperor Chi, pati tinalo si Jason. Napakagat sa galit si Yulchen. Ang pagbibigay ng Heavenly Dragon Plate ay nangangahulugang tuluyang pagputol ng ugnayan sa akin, si Jason, ito ba ang sagot niya? Ipatawag ang general meeting ng mga korte, utos niya. Sumagot si Zuzia, ayon sa kagustuhan ninyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yulchen, si Jason, akala ba niya makakalusot siya rito? Pagkalipas ng ilang panahon, dumating na sa palasyo ang bida. Lumapit si Tishak na huminto sa kanyang pagsasanay upang bumati. Tinanong niya kung kamusta na ang lahat. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw ni Yul mas mababa ang mas mahigit. Bakit niya ako Jin-aiseng? Galit na galit si Har at sumigaw. Hindi ba't nangako tayong aayusin ang mga damo sa hardin ngayon? Gagawin mo ba talaga to? Tanong niya. Sumagot siya, sa palagay niya, mas mabuting matulog at walang gawin buong araw. Dapat na siyang lumabas agad. Pagkatapos nito, lumabas sila sa bakuran at itinutok niya ang daliri sa kanya habang sumisigaw, "Totoo na, sasaktan na talaga kita." Hinawakan nito ang kanyang kamay, naguguluhan, at sumigaw, "Ano?" Sa sandaling iyon, sabi ng pangunahing tauhan, "Ano ba tong ingay na to ng ganito kaga ng umaga?" Nagulat sila, young master. Lumapit si Yulek at tinanong, anong nangyari sa kanya? May nagtapon ba ng bato sa kanya? Tama ba? Nakakakita na ba siya? Sinabi niya na hindi sana siya umalis ng mag-isa. Nagbibinata na ba siya? O dahil ba hindi niya ito naranasan? Napakunot noo ang bida at naisip. Anong tanga? Hindi na talaga siya matuturuan. Lumapit si Haron at nag-aalalang nagtanong. Anong nangyari sa kanya? Ayos lang ba talaga siya? Sumagot siya, wala namang espesyal. Susubukan sana ni Haron na tumutol, pero itinaas niya ang kamay at sinabing ayos lang siya. Itinuro ni Tishak ang sarili at sinabi, bigyan mo lang ako ng utos at ako na ang bahala. Naisip ng bida, bahala saan? At paano? Pagkatapos ay sinabi niyang ayos lang siya at naisip na marami pa siyang kailangang baguhin. Paglingon niya, napabuntong hininga siya at naisip. Bumalik na nga talaga ako. Masaya siyang tinignan ng mga kasama niya. Ayos na rin. Nandito na ako. Mooncake, Mons Summer Cat House. Lumuhad si Shival, ang leader ng Floating Ghost Team, at ipinahayag ang kanyang pagdating sa Palace Master. Tinawag siya ng Master at agad siyang tumugon. Nakikinig po ako. Tinanong siya kung maaari ba niyang iparating sa third room ang mensahe na dumaan sila sa maliit na palasyo ni Mang. Sinasabing napakaganda raw ng ice flower doon. Ang third room ay tinitirhan ngayon ng 3 demonyong walang awa na bakal, mga asasin mula sa palasyo ng pagpatay. Wala silang mga pangalan, tanging mga numero lang ang ginagamit sa pagtawag sa kanila roon. Sila ay tunay na malalakas. Ang pag-uutos na, maglakad-lakad, ay nangangahulugang lipulin ang lahat ng nandoon. Ang ice flower, ito ba ay tumutukoy sa babaeng nakatira sa katabing gusali? Tinanong ng master, natakot ka ba?
Sumagot siya, hindi po. Natakot siya dahil ang Palace Master ay hindi titigil hanggat hindi nakakaganti sa lahat ng nanakit sa kanya noon. Ngunit hindi niya dapat inapakan ang Mung Palace, dahil kung ganoon, ang iba pang mga palasyo at ang konseho ng matatanda ay hindi ito palalampasan. Kailangan niyang pigilan ito, pero sinabi ng Master na kung siya ang nasa ganoong kalagayan, gagawin din niya iyon, kahit isa lamang siyang mahina at simpleng babae. May mga hangganan pa rin sa kanyang buhay na hindi dapat tawirin. Sumang-ayon siya at naisip, ako ang dapat pumunta sa Mung Palace. Tinanong niya, kamusta na ang babaeng iyon? Sumagot siya na dahil siguro sa matinding trauma, hindi pa ito lumalabas ng kanyang silid. Naalala niya ang sinabi nito, Lady, isa sa mga tauhan ng Young Master ang may gawa nito sa kanya. Iniutos ng Master na sumama rin siya sa grupo. Nagulat siya at nagtanong, ako rin po. Dagdag pa ng Master, kung patuloy kang atras sa harap ng problema, hinding-hindi mo mababago ang sarili mong kapalaran. Naisip niyang gusto na niyang itama ang kanyang sarili. Kaya't sumagot siya, opo, susunod po ako. Sabi ng Master, sige, ayos. Kamusta naman ang ibang mga babae? Sumagot si Shival, may 32 kabuuan. Sabi ng Master, tiyak na nahihirapan na ang mga iyon. Pakainin sila, at hayaang makapagpahinga. Opo, sagot niya. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang mga bintana sa isa sa mga tore at lumabas ang isang grupo. Si Ha, inaayos ang maskara sa kanyang mukha, ay naisip. Grabe, ang babaho nila. Hindi ba talaga naliligo ang mga demonyong walang awa na bakal? Dapat na ba niyang aminin ang totoo? Pakiramdam niya ay kumalat na sa labas ng kontrol ang lahat. Pero ayos lang. Wala naman siyang kasinungalingang sinabi. Ang problema lang, siguradong siya na naman ang pagsasabihan ng Young Master at ng tanga niyang kasama. Sa sandaling iyon, si Baron, na nakatago sa likod ng maskara, ay pinagmamasdan sila at nagsabi. Ang mataba, ang mahina, at ang pandak, 3 demonyong walang awa na bakal. At sa likuran nila, si Hami, iniisip. Narinig ko, kabilang daw sila sa nangungunang 20 sa sining ng pakikipaglaban. Ang mga master sa palasyo ng pagpatay ay tumakas matapos lumabag sa ilang mga alituntunin. Pwede kayang nagtatago sila sa palasyo ng malugod na kagalakan. Kahit na parehong nagtutulungan ang 2 palasyo, minsan kasi ang pagtatago mismo sa ilalim ng ilong ng kalaban ang pinakamahirap tuklasin. At saan sila pupunta? Bakit sa bintana dumaan at hindi sa pintuan? Sandali, sa direksyong iyon. Papunta ba sila sa Mung Palace? Sa sandaling iyon, naalala niya ang isinulat niya sa tala. Ang master ng palasyo ng sayaw ng dugo ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan. Sinabi ng pinuno ng palasyo na ang kasalukuyang palasyo ng kayamanang makamundo ay kailangang sakupin ang Miem Palace. Dahil dito, sumunod siya sa mga hanggal na utos ng Young Master. Kung malaman ng mga taong iyon ang tungkol sa lihim na liham, tiyak na sa kanya mapupunta ang buong sisi. Pagkatapos nito, umakyat siya sa bubong at tumunog ng sipol. Sumunod sa kanya ang kanyang mga tauhan, at naisip niyang kailangan niyang iligtas ang palasyo. Maya-maya, sinabi nitong, si Jason, ang pinuno ng mga Oret at Grandmaster ng Hilagang Yuan. Hawak-hawak niya ang isang plato at idinagdag. Ngunit iyon ay kahapon pa. Ngayon, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang kataas-taasang kan at pinuno ng Hilagang Yuan. Naisip ng bida, pinuno ng Hilagang Yuan. Pumalpak siya kung saan hindi dapat. Tinanong ng tagapag-ingat ng aklatan. Nakuha mo ito sa kanya, hindi ba? Ngunit nakakapagtaka, hindi ito mukhang wika ng Yuan. Mas mukhang kanlurang wikang Chino o Thai. Tumingin si Jason sa kung paano ito mahusay na nasira. Pinutol siya ng bida at nagtanong. Ibig bang sabihin, hindi lang siya ang sangkot? Sumagot ito, mukhang ganoon nga. Naalala niya ang huling mga salita ni Jason. Hinimas nitong ang kanyang balbas at sinabi, ay, napakagandang kwento.
Malapit ang ugnayan ng palasyo ng sayaw ng dugo sa mga oath, kaya mag-ingat ka. Hiningi ng bida ang tulong niya upang alamin ano ang ibig sabihin ng bagay na iyon at bakit siya binalaan. Sumagot siya na gagawin niya ang hiling nito, pero dahil isa na ngayong kataas-taasang kan si Jason, hindi ito magiging madali. Sinabi ng bida na wala naman siyang masyadong inaasahan. Ang kailangan niya ay mga teknik sa martial arts. Tinanong niya kung matutulungan siya roon. Tumingin si Tong sa kanya at bahagyang natawa. Hindi pa ba sapat sa kanya ang kataas-taasang sining ng Panginoon ng demonyo? Naisip niya kasi na sa tuwing ginagamit niya iyon, winuwasak niya ang lahat sa paligid. Sinabi niya kay Tong na tumigil na sa pagmumura. Tutulong ka ba o hindi? Hindi niya kailangan ng ortodoksong teknik, pwede na ang mga teknik ng demonyo. Matalinong tinanong ni Tong, dapat ko bang gawin ito? Sumagot ang bida, tinututulan mo ba ako? Hindi naman, sabi ni Tong. Gusto lang niyang ipaalala na ang Mungpalas ay pawn ng mga aklat tungkol sa martial arts. Sulit pa ba talagang pumunta sa ibang lugar? Naisip ng bida, bakit hindi ko naisip yun? Ang Mungcult ay lugar ng mga demonyo, natural lang na taglay nila ang kaalaman ng pinakamataas na martial arts. Pagkatapos ay sinabi ng librarian, dahil pupunta ka rin naman doon, silipin mo na rin ang aklatan ng kataas-taasang pinuno. Sumang-ayon ang bida. Pagkatapos ay nagmungkahi si Tong na pag-usapan na ang mas mahigpit na issue. Kahit ang angkan ng Hao ay hindi malalaman ang pinag-usapan nila ng pinuno ng palasyo ng kayamanang makamundo. Tumawa siya ng malakas at sinabi, 30% ng kanilang mga ari-arian. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagdagdag. Malamang napilitan ng pinuno ng palasyo na makipag-alyansa sa kanila. Sumang-ayon ang bida, totoo yan. Ang sakam na gaya niya, hinding-hindi palalampasan ang ginto na literal ng nasa harap niya. Mukhang noon pa man, bitik-bitik na ang relasyon nila ng palasyo ng sayaw ng dugo. Kinuha ni Bong ang isang brush at iminungkahing pag-isipan ito ng mabuti. Totoo, napakakakaiba ng ugnayan ng 7 palasyo. Ang Silk Road ang pangunahing pinagkukunan ng yaman ng palasyo ng kayamanan. Kaya maingat silang nakikitungo sa palasyo ng sayaw ng dugo, na may koneksyon sa mga orotat. Ang palasyo ng sayaw ng dugo naman ay taglay ang pinakamataas na teknik sa martial arts. Kaya naman, pinipigilan nila ang palasyo ng banal na apoy, na siyang tagapagpatupad ng batas. Ang palasyo ng malugod na kagalakan ay nakipag-alyansa sa ang palasyo ng pagpatay ay nagbibigay ng proteksyon sa kanilang cat house sa buong Central Plains. Bagaman ang palasyo ng sayaw ng dugo at palasyo ng pagpatay ay parehong nagsisikap na pabagsakin ang palasyo ng wasak na espada, na binubuo ng isang maliit na pangkat ng mga piling mandirigma. Hindi pumayag ang palasyo ng Mung at palasyo ng banal na apoy na hayaan ito mangyari. Ang palasyo ng kayamanang makamundo at ang palasyo ng malugod na kagalakan ay palaging nag-aabang ng pagkakataon na maglamangan o lamunin ang isa't isa. Ngunit ang palasyo ng Nakal-Alasong Halimaw ay nanatiling neutral. Sa gayon, ang dalawang palasyo ay bumubuo ng alyansa, naglalaban-laban, at pinalalala ang kanilang ugnayan. Bagaman malaki ang perang ipinapasok ng palasyo ng kayamanan sa palasyo ng sayaw ng dugo sa kalakalan, ngayong nahuli na ang sarili nilang mga sundalo. Hindi ba't dapat silang maghimagsik? Hindi rin naman sila tatanggi kung madaragdagan ang suporta ng mga mamamana. Ngunit ngayong naging kataas-taasang kan na si Jason ng Hilagang Yuan, kailangang maging reasonable ang palasyo ng kayamanang makamundo. At kung sakaling atakihin sila ng palasyo ng sayaw ng dugo, hindi sila tutulong. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lang basta naghahadjust ng pera ang palasyo ng kayamanan, malamang nag-i-invest sila para sa mas malaking kapalit sa hinaharap. Naisip ng bida, kahit ganun, hindi ko pa rin sila lubos na paniniwalaan. Sa tingin niya, malaki ang posibilidad na sinasadya nilang pag-awayin ang dalawang panig upang lalong lumala ang kaguluhan. Idinagdag ng tagapag-ingat ng aklatan. Ngunit kung susubukan nila siyang pasukuan sa dahas,
Tiyak na tatakas siya at mag-iisip ng bagong paraan. Hindi, iba ang palasyo ng sayaw ng dugo at ng palasyo ng pagpatay. Ang pinakamalaking kahinaan ng mong cult ay wala itong sapat na mapagkakatiwalaang tao na handang mang-alap ng impormasyon. Idinagdag ng bida, at pondo upang pakainin ang mga miyembro ng kulto. Kung maalis siya sa kulto, para na rin siyang itinapon sa isang desyertong isla, malayo sa buong mundo. Tumingin sa kanya si Benon at sinabi, isa siyang taong tila may alam sa mga nangyayari pero sabay hindi rin nakakaintindi ng kahit ano. Tila wala siyang alam pero bigla na lang siyang bumibitaw ng matatalinong ideya. Nag-init ang ulo ng bida. Tigilan mo na ako, mas mabuting sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Sumagot ito. Malinaw naman kung ano ang gustong makamit ng pinuno ng palasyo ng kayamanang makamundo. Pero wag mong asahang magiging matapang siya. Ang tanging dahilan kung bakit siya napunta sa kapangyarihan ay dahil sa kanyang panganay na anak na si Chonang at ang lider ng pangkat na si Bang. Idinagdag ng bida na narinig niyang nasa misyon si Jiang ngayon. Itinaas ng tagapag-ingat ng aklatan ang isang daliri at sinabi, tama. Kailangan nilang pagsamahin sina Jiang at Berang. Naalala niya ang pakikisalamuha sa mga ito at naisip. Ganon ba talaga siya kahalaga? Idinagdag ng tagapag-ingat. Hindi gaano kahalaga ang galing niya sa labanan. Ang mas mahalaga ay ang tiwala ng pinuno ng palasyo ng kayamanan sa kanyang mga salita. Si Bang ay isang taong mahalaga sa kasalukuyang realidad. Kung maipapakita sa kanya ang lakas ng mong palas, maaaring maakit siya sa kanilang panig. Naisip ng bida, kaya't kung makuha nila ito, mawawalan ng mata at tainga ang pinuno ng palasyo ng kayamanan. Sumang-ayon ang tagapag-ingat at naisip ng bida. Dahil may koneksyon na siya rito, baka mas madali na ang lahat. Kung iisipin ang palasyo ng kayamanan, kinuha niya ang kanyang mga espada at sinabi, si Sam Ine ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya ito ang demonyong espada ng banal na apoy. May dahilan kaya siya para ipasa ang ganoong kaalagang sandata sa mong palas. O baka naman, masyado siyang kumpiyansa na magiging ayos ang lahat dahil hawak na niya ang palasyo sa leeg. Tiningnan nitong ang sandata ng may pagtataka, pagkatapos ay tumawa ng malakas at sinabi. Kasi walang silbi sa kanya ang 5 banal na sandata. Ang 5 banal na sandata ay magagamit lamang ng mga tunay na nakakaalam ng sining ng Panginoon ng demonyo. Ayaw niyang ibigay iyon kanino man, pero alam niyang magkakaroon ng massacre kung malaman ng iba na nasa kanya ang mga sandata. Kaya ang tanging opsyon niya ay ibigay iyon sa walang kwentang batang master. Ang dahilan kung bakit niya ikinwento ang tungkol sa mga sandata ay dahil gusto lang talaga niyang makipagkaibigan. Sino ang mag-aakala na makakakuha siya ng 2 banal na sandata ng dahil lang sa swerte? Tiningnan ng bida ang mga sandata at naisip. Sa lahat ng sandata, ang punyal talaga ang pinakakakaiba. Hindi niya ito kailanman natutunang gamitin kahit noong sinasanay niya ang sarili sa mga mataas na antas ng pakikipaglaban. Bukod pa roon, ginamit niya ito sa ibang bagay. Pagkatapos ay sinabi ng tagapag-ingat ng aklatan. Ang ikatlong matanda ay may kaalaman sa sining ng pakikipaglaban mula sa kanlurang China. Gusto mo ba siyang puntahan? Palagi siyang maingat sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman. Kaya ngayon, maari na niyang ituro ang teknik na ito sa kanyang mga tagasunod habang buhay. Sa kasalukuyan, naninirahan siya sa Fire Cake. Sumagot ang ating bida, naiintindihan niya ito. Titingnan niya ang bagay na iyon. At hinihiling niyang ipaalam sa kanya kung paano mahahanap ang Howl Clan, dahil hindi siya makakabalik dito palagi para lang kumuha ng impormasyon. Ipinasa nitong sa kanya ang isang tablet at sinabi, ang Howl Clan ay wala kahit saan at naruroon din sa lahat ng dako. Itapon mo lang ang plato na ito sa lupa kapag kailangan mo ng tulong at sila mismo ang hahanap sayo. Kinuha ito ng bida at sumagot ng ayos. Tinanong muli ng tagapag-ingat, paparoon ka na ba ngayon sa mong palas? Sumagot siya na hindi pa niya alam. At idinagdag pa niya na may mga hindi kaaya-ayang tsismis tungkol kay Hami na kumalat kamakailan.
Sumagot ang bida, walang ganoon. Kailangan lang naming mag-usap. Panahon na para ang palasyo ng malugod na kagalakan ang magbigay ng sagot. Naisip nitong, ginawa niya iyon ng may layunin. Sumagot ang bida, maari mong sabihin ito ay isang estratehiya upang makaharap ang pinuno ng palasyo. Nanahimik si Tong, sumakay sa kabayo, kinuha ang isang aklat at nagsimulang magbasa. Binanggit niya ang snake time, palasyo ng malugod na kagalakan, ang pagbubukas ng 4 na tao. Mukhang may sagot na sila. Tinanong ng bida, mukhang patungo sila sa mong palas, hindi ba? Sumagot si Tong, sa tingin ko, magagawa yun ng pinuno ng palasyo ng malugod na kagalakan. Nagtanong ang bida, baka ito ang paraan nila ng pakikipagkasundo. Sumagot si Tong, mas mukha itong pagpatay. Hinala niya, maaaring daladala nila ay isang imbitasyon. Tinanong niya, hindi ba niya ito tinanggihan na? Napabuntong hininga ang ating bida at naisip. Nagpadala ng mga mamamatay tao ang palasyo ng malugod na kagalakan. Pagkatapos ay lumingon siya, at muling tinanong nitong, pupunta ka na ba sa mong palas? Sumagot siya, palasyo ng malugod na kagalakan. Sabi ng tagapag-ingat ng aklatan, maghahanda na ako. Naisip ng bida, pinuno ng palasyo ng malugod na kagalakan, kaya ito ang kanyang tugon. Samantala, nakatikom ang mga bisig ni Yulek habang nakatitig sa walang lamang mesa, napansin niyang umalis na naman ito. Tinanong ni Haran habang nakatingin sa isang sulat. Bakit ba palagi siyang ganito? Baka hindi niya talaga kami pinagkakatiwalaan. Sumagot ang isa, sinabi ko na sa inyo, dadaan siya sa puberty. Bakit siya aalis kung kaka-rating lang niya? Hindi ito totoo. Naisip ni Tizhek, kung sinundan ko siya, may iwan si Haron dito mag-isa. Ayokong pilitin siyang mamili, ngunit hindi ko rin pwedeng isama ang anak kong babae palagi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yulek na nagsabing, mas mabuti ito, baka makapaglibang kami at makainom ngayong gabi. Si Hiran, siya ang magdadala ng inumin. Tanong niya, seryoso ba siya? Baliw na ba siya? Naisip ni Tishak na wala siyang silbi bilang mandirigma at hindi niya palaging kayang saluhin ang kapalpakan nito. Pagkatapos ay itinapal niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagulat ito. Team leader, gusto mo ba talagang uminom kasama ko? Alam kong maiintindihan mo ako, sagot niya. At sa halip ay inisnab at nagyaya ng kasiyahan. Tanong ni Yulek na tila takot. Team leader, sumagot siya. Simula ngayon, magsasanay ka na kasama ko. Gulat na gulat si Yulek. Anong kabaliwan ito? Anong ibig mong sabihin? Lalo niyang pinisil ang balikat nito at sinabing, hindi ko nagawang protektahan ang batang pinuno, o maging ang sarili kong anak. Kaya magsasanay ka sa akin. Pagkatapos ay hinayla niya ito paalis, at sumigaw ito. Sa impyerno na lang, bakit ko kailangang pagdaanan to? Pumunta ako rito para iwasan ito. Hindi ako magsasanay. Sa bangkay ko lang. Sumingit si Tok. Ang tumanggi, ay kamatayan. At patuloy itong sumisigaw na palayain siya. Naiintindihan ko kung bakit kailangan kong protektahan ang batang pinuno. Pero bakit pati siya? Ilang sandali pa, sa Summercat House ni Mayen, sinabi ng mga taong naroroon. Simula nang bumalik ang batang pinuno.